Magandang hapon po mga kapatid. Ang ating pag-aaral po ay galing sa Old Testament. Itong dalawang tao na ito, pangalan si Nadab at si Abihu. Sila po ay mga saserdote kasi ang kailang gawain ay yung pagsunog po ng insenso. Yung natrabaho nila. Sa ilalim ng kausan ni Moises, may mga oras ng sinusunog nila yung incense bilang isang oras ng pagsamba sa Diyos. At ito ang kailang gawain. Si Nadab at si Abihu, mga kapatid. Basahin po natin. Ang pinag-uutos po ng Panginoon, kasi kailangan na sunugin eh. Ang pinag-uutos ng Panginoon sa mga saserdote, meron silang pinanggagalingan ng apoy. Pinagagamitin nila para sunugin yung incense. Dito sa Leviticus chapter 16, verses 12 to 13, ganyan. Then he shall take a censer full of burning coals of fire from the altar before the Lord, with his hands full of sweet incense, beaten fine, and bring it inside the veil. And he shall put the incense on the fire before the Lord, that the cloud of incense may cover the mercy seat that is on the testimony, lest he die. So ang pinanggagalingan para sunugin yung incense ay doon sa altar ng Panginoon. Kung meron doon na apoy na hindi nawawala palagi. So kukuha sa doon ng coals of fire kanya at so nang gagamitin niya para sunugin yung incense. So ito yung maliwanag na utos ng Panginoon. Ito yung paraan para masunog mo kanyang incense na may kaugnayan sa pagsamba sa panahon na yun. So anong ginawa ni Nadab at ni Abihu? So ito yung kautusan. Yun ang apoy na gagamitin mo kanya. Gagamitin yung para sunugin yung incense. Anong problema ni Nadab at ni Abihu? Ang pinag-uusapan lang rito ay apoy. Yung siya may particular na apoy na gagamitin para sunugin yung incense. Yan ang makikita natin. Pero sa Leviticus chapter 10, verses 1 and 2, ibang ginamit nila. Dito sa English, yan, basahin natin. Then Nadab and Abihu took the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it, put incense on it, and offered profane fire before the Lord, which he had not commanded them. So kahit na isulat yung Leviticus 16 later on, pero alam na nila yung utos. Kaya sabi ng Panginoon, they offered profane fire before the Lord, which he had not commanded them. Dito pinag-utos sa kanila kanya. So fire went out from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Kung bawsa na sa Tagalog, sa Leviticus chapter 10, mapapansin natin, ang pinag-uusapan lang rito ay apoy. Masusunog din naman yung incense. Kahit anong klaseng apoy ang gagamitin. Kaya lang, ginamit nila ay hindi yung ipinag-uutos ng Panginoon. At ang kaparusahan nila, sila'y pinatay ng Panginoon sa oras na yun. Immediately, sila'y pinatay ng Panginoon. Siyempre, walang awa na sila'y pinatay ng Panginoon. So, anong ibig sabihin ng Diyos? Tagalog. Noon, sinadapat ni Abihu ng mga anak ni Aaron ay kumuha ng kanya-kanyang suba at nilagyan ng apoy ang mga ito at pinatungan ng insenso. Kung sa naman Tagalog, kamanyang kanya. Hindi natin na naman kamanyang. Sa Tagalog, kamanyang pinse. Pero sa Tagalog, dalawang Tagalog, kamanyang ay incense. Sa Tagalog, bagong Tagalog, insenso kanya. Sila nagandog sa harapan ng Panginoon ng ibang apoy na hindi niya inutos sa kanila. At tumabas ang apoy sa harapan ng Panginoon, nilaman sila at namatay sila sa harapan ng Panginoon. So sila gumamit ng apoy, ng ibang apoy kanya, na hindi pinagutos sa kanila ng Panginoon, at sila'y pinatay ng Diyos. Kung ito'y ating mababasa, at nabasa na natin ngayon, parang nabasa na natin noon, makikita natin kung ano ang galit ng Diyos pag hindi tayo sumusunod sa pinag-uutos niya. Sila'y pinatay kaagad. Yan ang kaparusahan sa Old Testament. Pag nagkasala ka, kay papatayin ng Diyos. O papatayin ka ng mga tao kung may saksi. Ito mismo ang Panginoong Diyos
ang pumatay sa kanila. Bakit? Sapagkat hindi nila sinunod ng Diyos. Apoy lang, susunugin lang nila eh. Pero hindi sila sumunod. Dahil gumamit sila ng apoy na hindi pinag-utos ng Diyos. Apoy lang pinag-uusapan mga kapatid. Pero hindi na pinag-utos ng Diyos. So kahit nagawa nila, na sunugin nila yung incense, na katulad na kailang gawain, hindi pa rin sila sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ngayon, ang problema nila, hindi nila ginamit yung apoy, hindi pinag-utos ng Diyos. So makikita natin dito ang ibig sabihin ng pagsunod. Kung tutuloy na pagsunod sa Diyos, kinakailangan natin sundin exactly kung anong pinag-utos ng Panginoon. Hindi mo siya pwedeng baguhin. Dito, binago nila. Binago nila yung apoy lang. Binago lang nila yung apoy, pinatay sila ng Diyos. In other words, hindi sila sumunod sa Diyos. Nung maraming halimbawa ng tunay na pagsunod, usahin natin. Pumunta po tayo kay Moses. Yun na po, sa Exodus, ano? Makikita natin, babasahin natin ito, sumunod si Moises. Sa bawat ipinag-utos sa kanya ng Diyos sa paggawa ng tabernakulo. Hindi niya binago kung anong sinabi ng Diyos, kung anong gagamitin, yun ang ginawa ni Moises. Basahin natin. Sa 42 hanggang verse 43. Ito po ang ating mababasa. Ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises, gayon ginawa ng mga anak ni Israel ang lahat ng gawa. At nakita ni Moises ang lahat ng gawain at kailan ginawa yun. Kung paano inutos ng Panginoon, ay gayon nila ginawa at binasbasan sila ni Moises kanya. Kasi nga wala silang binago. Ayon sa lahat na pinagutos ng Diyos, yung paggawa ng tabernakulo, yan ang ginawa ng anak ng Israel sa pamagitan ni Moises. Pupunta tayo sa New Testament, binanggit muli sa Hebrews chapter 8. Yan ang ginawa ni Moises ayon sa niyo kanya na ipinakita ng Diyos sa kanya sa bundok. Yo, makita si Moises sa bundok. Ito pinakita ng Diyos, ganito mo gagawin yung tabernakulo ng kapisanan kanya, ganito magagamitin mo, ganito ay sukat, etc. etc. At yun ang ginawa ni Moises. Basahin natin ito. Sa Hebrews chapter 8. Hindi ko nagkakaroon sa verse 5. Basahin natin. Sila naglilingkod sa inyo at anino ng makalangit na sanktuaryo, sapagkat si Moises ay binalaan ng Diyos na malapit at niyang itayo tabernakulo. Tiyakin mo na ngayong gagawin ang lahat ng mga bagay ayon sa huwarang ipinakita sa iyo sa bundok na niya. Kung ano yung pattern na ipinakita ko sa iyo sa bundok na niya, gano'n mo gagawin kanya. Huwag mong babagohin. At yun ang ginawa ni Moises. Pero makita natin, hindi siya pinatay ng Diyos. Dahil sinunod niya kung anong utos ng Diyos. Pupunta tayo sa mas mahagapang panahon, sa panahon ni Noah. Ito'y pinag-utos ng Diyos kay Noah, na gumawa siya ng ark. At binigyan din siya ng particular na mga utos, kung ano yung sukat, anong ilalagay doon sa loob, etc. etc. Yun ang ginawa ni Moises. Isayin natin. Kung paano natin nabasa yung sinabi kay Noah, kay Moises, yun ang ginawa ni Noah. Isayin natin. Sa verse 22. Gayon ang ginawa ni Noah, ginawa niyang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Sa verse 5 ng 7, at ginawa ni Noah ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Panginoon. So si Moises, si Noah, sila'y masasabi nating matalimain dahil ginawa nila kung ano sinasabi ng Diyos, wala silang ginagawa. Hindi humira ng katikasan ng kailang ulo o kailang sariling kaisipan. Sumunod lang sila sa sinabi ng Diyos. At sila makita natin, sila naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ang prinsipyo ng obedience, hindi nagbago. Ang nagbago lang, yung pinag-uutos sa atin. Yun ang nagbago. Pero yung siyempre na pagsunod, ganoon pa rin. Hindi nagbago. Basahin natin sa Matthew 28 verse 20. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of days. Amen. Anong iutos siya ngayon? Lahat ng mga bagay na pang ipinagutos sa inyo kanya. Wala kayong babagohin.
Kaya pag sinasabi yung aral ng mga apostol, yun din ang aral ng ating Panginoon. Pareho lang. Ang pinanggalingan ng Panginoon ay nagturo ng mga apostol. Ito rin sa Galatians 1:8. But even if we or an angel from heaven, kahit angel pa nagaling sa langit, ang magpakilala sa inyo kanya, preach any other gospel, ibang ebanghelyo kanya, to you than what we have preached to you, let it be accursed. Kanya. Hindi mo pwedeng baguhin yung ebanghelyo kanya. Kung ano yung ebanghelyo na ipinangaral namin sa inyo, yun din ang inyong susundin, kanya. Kaya kung meron mga sa ibang ebanghelyo, kaysa doon sa naipangaral namin sa inyo kanya, pabayaan sa sumpain, ganyan. Katulad siya ni Nada at Neopim. Sa 1 Corinthians chapter 4, verse 6, makikita rin po natin sa ating pag-aaral sa aklat ni Pablo sa mga taga-Corinto. Ginawa niya ang halimbawa sa lahat ng iyon, si Pablo at ang sarili, si Apollos at ang sarili niya. Bakit? Para meron silang malaman. Now, these things, brethren, I have figuratively transferred to myself and Apollos for your sakes, that you may learn in us not to think beyond what is written, that none of you may be puffed up on behalf of one against the other. Para hindi kayo magkaroon ng salungatan, ganyan. Kailangan kayong matuto kayong mag-isip na huwag lumampas sa nakasulat ganyan. The Revelation 22:18-19, ganun din. If anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. Kung dadagdagan mo ang mga bagay sa sulat nito kanya, mararagdagan din ang kaparusahan na nakasulat sa sulat na ito. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life. Pareho lang yun. Yung sabi, pag nagdagdag ka, mapaparusahan ka kanya. Pag kayo nagalis, mapaparusahan ka rin kanya. Pupunta siya yan, yung sinasabi ng Panginoon. So, hindi nagbago. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, kung ano kanya pinag-uutos, yun lamang natin gagawin. Wala tayong kalayaan, baguhin natin ang pinag-uutos ng Diyos. Sabi rito, observe all things what the Lord has commanded. So, hindi pwedeng baguhin. Hindi pwedeng mag-aral ng ibanghelyo. Hindi pwedeng lopas sa nakasulat. Hindi ka pwedeng magdagdag, hindi ka rin pwedeng magalis. Kung ano pinag-uutos sa Genesis, sa panahon ng Israel, ganoon din sa ating panahon ngayon. Ngayon, tingnan natin. May mga denominasyon, sila ay mayroong ikapo, society. Kung ating ipapairo ito, lalaki ang ating koneksyon. Magbibigay 10%, tapos magbibigay pa ng free will offering. Kaya ito ba'y pinag-utos sa mga Kristiyano? Ginagawa ito ng mga denominasyon. So sila ba'y sumusunod sa kalooban? Hindi, dahil hindi ito utos sa mga Kristiyano. Ganon din sa pagsamba. May gumagamit ng instrumental music sa pagsamba. So ito ba'y pinag-utos ng Panginoon na gumamit ng panugtog sa pagsamba? Kaya wala tayong panugtog. Once upon a time, may lumapit dito nasa likod, gumagawa siya ng organ. Pinausap ako gumagamit ba kayo ng organ? Kanya. Bakit po nga? Bibigyan ko kayo ng libre organ? Kanya. Kaya sabi ko, hindi po kami gumagamit. Sabi niya sa akin, sa lahat ng kinausap ko, kailangan ganyan. Lahat daw na kinuusap, kinuha yung organ na pinamimigay. Pero sabi ko, hindi kami gumagamit. Dahil wala tayong mababas. Hindi natin pinag-utos yung panugtong dahil wala tayong mababasa. Ang pinag-utos lang sa atin ng Panginoon, umawit. Hindi tayo pwede gumamit ng panugtong. Kasi nga, dito sa Efeso, chapter 5, verse 19. Ano yan, parang, pag pinag-aaralan natin ito, parang, bakit naman natin nauulit yan na natin? Mahalaga. Dahil naman, kahit na tayo mga Kristiyano, at kahit alam na natin ito, may mga ibang Kristiyano, bagamat alam nila yan, binabago nila. Iniiba nila yung prinsipyo ng pagsunod. Sa verse 19 ng Efeso, kayo magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at awit ang espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawit at gumagawa ng ibig ng pag-isa, yung puso kayo. Hindi actually literal na gumagamit tayo ng panugtog. Sa Colossians 3:16, ito basahin po natin. Ganon din ang ating mababasa
katulad ng unang binasa natin, sa ibang paraan. Maniralang sa gana sa inyong salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pagpapasalamat sa Diyos sa inyong puso. So, makikita na, tayo nito sa lahat ng umawit. E umawit lang, wala na tayo ibang pwedeng gawin. With regards to sa music, kundi umawit. Dahil ang pinag-utos ng Panginoon. Ito yung kamukha ng unang instrumento na ginamit ng magkapatid sa Amerika. Nagdulot ng paghihiwalay. Bakit siya naghiwalay? Ay diyan wala tayong mababasang palugtog sa bagong tipan. Kapag tayo sumasamba, ay gagamitin natin yan. Makita na natin, ang ikapo ay wala rin sa bagong tipan. Ngayon, kung tayo nag-iisip, halimbawa, hindi lang Kristiyan, magkano bibigay ko sa Panginoon, ha? Kaya kung lang ito sa iyong kaisipan, ang decision mo, magbigay ko ng sa 10%, yung problema yun. Yun ay sarili mong desisyon. Pwede ka magbigay ng 15%, 20%, bahala sa buhay mo. Pero hindi natin pinag-uutos, kailangan magbigay tayo ng kapo na wala ating mababasa sa Biblia. The first, sa bawat kita. Sa first, 61 and 2, sinasabi, ang basihan na ating pagbibigay ay ayon sa ating giniginhawa. Yun lang sinabi ng Panginoon. Kaya mas mahirap ang pagbibigay sa panahon natin. Dahil wala naman siya sinabing particular na amount na ibibigay natin. Naayon sa yung giniginhawa kanya. Napakahirap sipin nyo sa natin. Ngayon tungkol sa bagang para sa mga banal, ay gawin din ninyo ang gaya na aking itinagabilin sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw sa linggo, ang bawat isa sa inyo magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya upang huwag nang gumawa ng mga bagal pagdating ko. Doon sa ulumang Tagalog, ayon sa inyong giniginhawa. Ay, tayo giniginhawa, marami ng Panginoon, inaasahan din na marami ang ating ibibigay. Kung kakaunti lang ating biyaya, hindi inaasahan ng Panginoon na magbibigay kasi dami ng malaking biyaya. Ang sa ating dito sa 2 Corinthians 9:7, ayon sa pinasya ng ating puso. So, pinag-iisipan natin yan. Depende doon sa biyaya tinatanggap natin sa Panginoon. Kaya pinag-utos sa pagbibigay na ikapo. Sa lahat ng mga nagtuturo na kailangan magbigay na ikapo, hindi man nila binamasa yan. Iniawasan nila. Dahil pag binasa mo yan, mamubugin sila. Kaya naman pinag-utos ang pagbibigay ng ikapo. Ito ibinigay sa mga taga-Israel sa panahon ni Moises. Under the Old Testament, isahin natin. Sa Leviticus chapter 27. Ito yung mga huling mga talata ng kabanatang ito. So 30. Lahat ng kasampung bahagi ng lupain, maging sa pindi ng lupain, o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon. Ito yung banal sa Panginoon. So alam na natin kung ano banal. Ito yung iniwalay para sa Panginoon. Ay, ibig sabihin. Kung ang isang tao ay tutubos ng alinman sa kanyang kasampung bahagi, idagdag niya roon ay kalimang bahagi niyo para kung papalitan mo ay. At ang lahat ay kasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, lahat ay kasampung bahagi na tumaan sa ilalim ng tungkod ng pastor ay banal sa Panginoon. Huwag niyang siyasatin kung may mabuti, masama, huwag niyang itong papalitan. At kung palitan niya, kapwa magiging banal ito at ang ipinalit at hindi ito maaaring tumusin. So, ito maiiwalay para sa Panginoon. Sino kanina yung pinag-utos? Ito ang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai para sa mga anak ni Israel. Kung di tayo anak ni Israel. At wala na rin bagong lumang tipan ngayon. Meron siya ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi na natin dapat gawin yan. Pagbibigay ng tinatawag ka po. Anong layunin niya? Dito sa Numbers chapter 18, verse 20, verse 21, verse 24, babalik tayo sa kasaysayan ng bansang Israel, 12 tribo na yan. Kaya lang, si Jacob, paborito niya si Jose. Kaya si Jose, naging 2 tribo. Si Ephraim at si Manasseh. So, naging 13 ngayon. Yung tribo ni Levi, dahil ang kanilang gawain ay sa paglilingkod sa tabernakulo,
ng kapisanan, later on sa templo, hindi nila kailangan ng lupain. Siyempre, sumusunod lang sila kung nasa yung tabernakulo. So, ang binigay sa kanila na pinakamana ay ang kapo. Yan ang purpose no. Dahil wala silang manang lupain. Sa lahat ng Israel, wala silang binanang lupain. Basahin natin para maging maliwanag po sa atin. No? Hindi ito pinapaliwanag ng mga denominasyon. Dahil pag pinaliwanag nila yan, ay maintindihan naman nakikinig. Basahin natin. Sinabi ng Panginoon kay Aaron, hindi ka magkakaroon ng manang sa kailang lupain, hindi magkakaroon ka ng bahagi sa gitna nila. Ako ang iyong bahagi at ang iyong mana sa gitna ng mga anak ni Israel. Sa mga anak ni Levi, narito aking ibinigay ng lahat ng kasapong bahagi sa Israel bilang mana sa naganti na kailang paglilingkod na kailang pinaglilingkod sa mga titi sa paglilingkod sa tontang tipanan o sa tabernakulo ng kapisanan. Sa verse 24, sapagkat ang kapo ng mga anak ni Israel na kailang iaandog bilang andog sa Panginoon ay aking binigay sa mga Levita bilang mana. Kaya at aking sinabi sa kanila sa gitna ng mga anak ni Israel ay hindi sila magkakaroon ng mana kanya. So yun ang dahilan no? Wala nang tabernakulo ng kapisanan ngayon. So wala na rin kapo. Hindi natin dapat pinag-uutos yan mga kapatid. Yung mga denominasyon, mayroon silang babaeng mga aral, pastorang mga aral, mga babaeng pastora at mga diakonesa. Wala rin ganun sa Biblia. Ito'y puro yung mga babae, hindi sila pwede maging mga aral o pastor o mga diakono. Bakit? Wala silang mamamahal sa lalaki. Yung pagiging mga aral, yun ay isang mayroong otoridad yun, pagtuturo. Yung pastor, mayroon silang overseer sa loob ng kongregasyon. Wala yung babae. Sabi natin. And I do not permit a woman to teach or to have authority over a man, but to be silent. So pag ikay nangangaral, may otoridad ka, nangangaral ka eh. Sa isang babae, nagtuturo sa lalaki, bawal yun. So kaya nga walang gano'n. Pero may mga denominasyon, meron silang gano'n. Pinapalitan nila yung kaisa na ginawa ng Diyos. Ang isang qualification ng isang pastor o elder o obispo o overseer, siya asawa ng isang babae. Eh kung yung pastor ay babae, sabi asawa ng babae. So obviously ito yung isang lalaki. At yung mga deacons, sila dapat ay asawa lamang ng isang babae, ganyan. So obviously sila yung mga lalaki. Wala tayong mababasang babaeng diakonesa sa Biblia o mga pastor o tagapagturo ng babae. So ang babae hindi siya pwede maging mangaral o maging pastor o elder o tagapangasiwa o diakonesa. Bakit? Wala tayong mababasa. At lumalabag sa kalooban ng Diyos. Sa iglesia ng ating Panginoon, ang nagtatag ay ang ating Panginoon. Kaya natin, hindi pwede palitan yan. Magtatag ka ng sarili ng mga iglesia, hindi pwede. Dahil may tinatag ang Panginoon. Sa Matthew 16 verse 18, itatayo ko ang iglesia kanya, ay ang pangalan niya ay Church of Christ. Ay sumayari. Sa Romans 16:16, sinasabi ni Pablo, binabati kayo kaya lahat ng iglesia ni Cristo. Sabi niya, the Church of Christ greets you. Sa Acts chapter 20 verse 28, sinasabi nito, ingatan niyo ang iglesia ng Diyos kanya, na pinili niya ng kanyang sariling dugo. Eh kung Diyos ang pinag-uusapan doon, at ibinigay kayo sariling dugo, hindi ang ama yun. Ang Diyos na tinutukoy doon ay ang ating Panginoon. So ito yung kanyang iglesia. Sino yung kahanap dyan? Sino yung tinatawag ng mga Kristiyano? Wala lang ibang tinatawag dyan kung di Kristiyano. Sa Acts 11 verse 26, si Pablo at si Barnabas, sila yung nanatili sa loob ng isang taon sa iglesia at maraming mga tao ang tinuruan nila at pinasimulang tawagin mga Kristiyanos ang mga lagad sa Antioquia kanya. Sa 1 Peter 4:16, sinasabi ni Pedro, at kung ikaw'y inuusig bilang isang Kristiyano kanya, huwag kang mahiya. Kundi lalatiin mong Panginoon sa pangalan ito kanya. So pangalan Kristiyano. Wala ibang pangalan. Anong doktrina? Aral ni Kristo. Actually tayo mga kapatid, wala tayong doktrina. Ang itinuturo natin ay ang aral ng ating Panginoon. Wala tayong doktrina. Sa Matthew 28 verse 3, binasa na natin kanina, ano ituturo nila? Yung ituturo ng ating Panginoon. Sa 2 John 9, yung aral ni Kristo kanya.
ay nagpapatuloy ginanadaan sa aral ni Kristo, ay hindi kinoroon ng Diyos. Ang nananatili ay kinoroon ng Ama, hindi ng anak, kanya. So ang aral ay ang aral ni Kristo. So nagsimula sa Jerusalem. Hindi siya Pilipinas. Sa Jerusalem. Yun ang sabi ng Panginoon sa Lucas chapter 24, verse 47. Kailan nagsimula? Yung unang Pentecost, pagkatapos ng ating Panginoon ay namatay at nabuhay na maguli. Approximately 30 AD sa ating kasalukuyang panahon, kung susundin natin ang panahon ng Biblia, 33 AD. Dahil may pagkakamali kasi. So, ano yan? Ito iba-ibang mga iglesia na nakikita natin. Church of England, yan. Sino nagsimula niyan? O, magsimula tayo sa Lutheran. Si Martin Luther, nagsimula sa Germany. Sa Church of England, nagsimula ang founders, Henry VIII. Nagsimula sa England. Yung Presbyterian, ang founder si John Calvin sa Switzerland. Yung Baptist Church, John Smythe, actually, London, England, o makita natin. Methodist Church, John Wesley sa England din. Roman Catholic Church, 606. Si Pope Boniface III sa Rome, etc. So, yun mga iba-ibang iglesyang ito ay tinatag ng mga tao. Hindi ito ang iglesia ng Panginoon, pinalitan nila. So, hindi kikilalaan ng Diyos yan. Ang mga tao na yan. Nakikilalaan lang niya tayo. Ang iglesia kanyang ikinatang. So, itong prinsipyo ito, hindi nagbabago. Kailangan tayong sumunod. Pag tayo po ay hindi sumunod, ay kaparusahan ang darating sa atin. Yung sa Hebrews chapter 10, 28 to verse 21. Ano klaseng kaparusahan? Nasahin po natin. Nakakakilabot ka niya, mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kung tayo po'y sumusunod, wala tayong problema. Dahil di naman tayo parurusahan ng Diyos. Pero pag hindi tayo sumunod, yun ang makikibasahin natin. Ang sumuway sa kautusan ni Moises, sa patutuo ng 2 at 3 saksi, ay walang awang mamamatay. Ganyan. Nakakatakot na yun. Gano'n pa kaya ang higpit ng parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kailan na yumurak sa anak ng Diyos at ang mapastangan ng sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umanupusta sa Espiritu Santo. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang pagiganti. Ako ang gaganti. At muli, hukuman ng kanyang bayan. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Ganyan. So, pag tayo matigas ang ulo, pasaway, yun ang ating mapapala. Pero kung tayo sumusunod, ay tayo maliligtas. Sa Hebrews 5:9, sabi niya, at siya ang pinagmulan ng kaligtasan sa lahat na sa kanya sumusunod ganyan. Sa Matthew 7 verse 21, sinabi ng Panginoon mismo, hindi lahat sa nagsasabing Panginoon, Panginoon, ay papasok sa area ng lahat, kundi ang bawat sumusunod sa kalooban ng aking manasa langit, ganyan. So, hindi nagbago yun at hindi magbabago. Hanggang ngayon, hanggang sa pagdating ng Panginoon, ganyan lang, dala pupunta ng tao. Pag siya'y hindi sumusunod, siya'y mapaparusahan. Pag siya'y sumusunod, siya ay maliligtas. So wala tayong kaligtasan kung nasa grupo tayo ng mga tao na hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi wala tayong kaligtasan. Meron lang tayong kaligtasan sa iglesyang tinayo ng ating Panginoon at ito iglesyang tinayo ng ating Panginoon, yung ating kinainiman. So, tayo may nasa iglesyang tinatawag ng Panginoon? Oo. Dahil itong iniligtas ng Panginoon. Yung iba mga iglesia na tinatawag ng mga tao, walang kaligtasan yan. So itong ating aral simple na, hindi nagbabago yan. Nakita natin ang halimbawa ng pagsuway. Pinatay sila ng Panginoon. Alin ang pagsuway sa kalooban ng Panginoon, ganoon ang mangyayari, tayo parurusahan ng Diyos. Hindi na nga tayo pinapatay physically ngayon, dahil di na nang kaparusahan. Pero nagigitay ng kaparusahan sa ating pagdating ng panahon, pagdating ng ating Panginoon, ay dadalhin tayo sa impyerno. Pero kung tayo sumunod, tayo maliligtas. So mga kapatid, tayo po'y maging pagbaba at sumunod sa kalooban ng Panginoon,
Huwag tayong maging pasaway katulad ni Nadab at ni Abihu. Dahil sa kailang pagiging pasaway, nakamtan nila ang nararapat sa kanila. Sila'y pinarusyahan ng Diyos. So ito po ang ating mensahe po sa hapong ito. Naway pagpalain tayo ng Panginoon habang tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Huwag na mangyari na tayo maging pasaway at lumabag sa kalooban ng Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig. Purihin ng Diyos. Salamat dapat nating purihin.